Father, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli, Panginoon, ay kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakamali, Panginoon. We humble, Lord God, our heart, Lord God, and we cleanse to you, Lord God, our soul, Lord God. At nawa po sana, Panginoon, ay kayo po ang tunay na kumilos ngayong gabi, Panginoon. Pumagitna nga po, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon. Lord, maybe we are few, Lord God, in numbers, Lord God, but you know, Lord God, the desires of our heart. As you said, Lord God, in Ephesians 6:7, that we are not serving, Lord God, the people, but we are serving you, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa inyo po namin, Panginoon, tinataas ang lahat, Lord God, ng aming pong gagawin ngayong gabi, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang marinig ng bawat kapatid, Panginoon. Turuan nyo nga po kami, Lord God, sa mga mensahe na inyo pong ipaparinig po sa amin, Lord God. Turuan nyo nga po kami, Panginoon, na i-align lang po, Panginoon, ang puso, ang aming buhay sa inyo, Panginoon. And Lord, sa inyo po namin, Panginoon, itinataas ang pinakamataas na papuri ko sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, erupto po mga kapatid. And Merry Christmas and Happy New Year. So, this is the last Saturday na po pala ng month at taon. So, yun. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng libro po ng Korinto. At tayo po ay nasa 1 Corinthians 9, 1:27. At last Saturday, sa tinapik po ni Sister May Grace, sabi po dito sa 1 Corinthians 8:12-13, sa ganoong paraan, nagkakasala kayo sa inyong mga kapatid, kaya't nagkakasala kayo kay Kristo dahil sinugatan ninyo ang kanilang budhi. Kaya nga kung dahil sa pagkain ay itutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So, malinaw po dito mga kapatid na sinabi ni Pablo na kung ikakasala ng ating mga kapatid, kaya niya pong i-take for granted ang kanyang rights para po maka-save ng brother at sisters po natin upang hindi siya magkasala. At ngayong gabi po mga kapatid, ito po ang ating pag-aaralan, ang mga karapatan at tungkulin ng isang apostol. So, ito po ay rights at duties ng isang apostol. So, tayo po bilang isang caregiver, meron din po tayong mga rights at duties. So, bago po tayo pumunta dito sa Israel, nakita po natin yung contract natin, di po ba? So, unang-una po, magkano ang sahod? Yun po yung mga rights natin. Magkano ba ang sasahurin natin dyan? And kung tayo po ay nandito na sa Israel at maghahanap tayong muli ng trabaho, bilang isang Kristiyano, ang tatanungin natin, makakalabas ba ako tuwing Sabado? Tama po ba? Amen? Tayo po ay malalaman natin yung rights natin sa ating contract, kung tayo po ba ay kung magkano po ang pasahod sa atin, kung tayo po ba ay bibigyan ng mga benefits, yung holidays, kung babayaran po ba sa atin, kung kasama po ba sa allowance natin, at kung tayo po ay makakapagpahinga, and a lot of, kung ano man po yung mga benefits ng bilang isang caregiver. So, ganun din po mga kapatid, ang sabi dito ni Pablo. Sabi po dito ni Pablo, sa verse 9 to 1, tingnan po natin ang kanyang mga question. Sabi niya po dito, hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakikita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? So mga kapatid, kung alam mo ang iyong karapatan at tungkulin, you are so bold enough para sabihin doon sa nagque-question sa'yo, sandali lang, meron din naman akong karapatan. Tama po ba? So ganun, di ba sabi nga,
sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Lagi ko naririnig yan kay Sister May Grace pag sa Bible study. Kasi talaga naman may karapatan siya na talagang sabihin na ini-imitate niya ang Panginoon. Kasi talagang sinusunod niya ang lahat, mga kapatid. And we know that sa pag-aaral po natin ng Acts, kung gaano po ang paghihirap ni Pablo sa lahat ng pinagdaanan niya, sa lahat ng pinagtagumpayan niya, at wala po talagang question doon sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. And isa-isahin po natin, mga kapatid, yung mga katanungan ni Pablo. And as we think, mga kapatid, dito sa mga question ni Pablo, kaya niya po yun nasabi, maybe ito pa ina-address niya sa mga tao sa Corinto, yung sa mga Christian people sa Corinto na kine-question siya. Kine-question ang kanyang pagiging apostol. And dito po sa verse 1, sabi niya po dito, hindi ba ako malaya? So let's check po sa Galatians 5:1. Sabi po dito, Sabi po dito sa Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsabi sa inyo. Sabi naman dito sa Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. And in 1 Corinthians 6:12-13, sabi po dito, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan. Ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyan. Ngunit, parehong sisirain ng Diyos ang mga ito, sapagkat ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang mag-aalaga sa katawan. So sabi po dito ni Pablo, malaya po tayo. Malaya tayo when we already received the Lord Jesus Christ in our life. But use our freedom to glorify the Lord. Not to those immoral things o immortality dito po sa mundo. Second po, ang tanong niya, hindi ba ako apostol? In Galatians 1, verse 1, sabi po dito, mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kung hindi ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. In Galatians 1:15, sabi po dito, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako pinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. So nakita po natin dito, mga kapatid, na hindi pinresent ni Pablo ang kanyang sarili, because ang Diyos mismo ang pumili sa Kanya. So napaka-sakit lang, mga kapatid, na somebody questions you to being apostle, na grabe yung ibinigay mo at ibinuwis ang buhay. Kung alam mo na tunay na iyong binibigay ang 100% mo sa simbahan, sa paglilingkod, and then somebody asks that questions to you. At makikita po natin dito, mga kapatid, sa 2 Corinthians. Sabi po dito sa 2 Corinthians 11:16-33. Ito po, mga kapatid, yung summary na pinagdaanan ni Pablo. Na makikita po natin sa Acts, yung pinag-aralan po natin sa Acts. So, ito po ang sabi dito, mga kapatid, mga tiniis ni Pablo bilang apostol. Inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal,
Ngunit kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang ng kaunti. Ang sinabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magyayabang din. Nagtsatsaga kayo sa mga hangal na iyan, palibhasa ay matatalino kayo. Pinagpatiisan ninyong ako'y alipin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin o sampalin. Nakakahiyaman ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan. Kung may mangangahas na magyayabang, ako'y mangangahas din na magyabang. Ako'y nagsasalita tungkol sa isang hangal. Sila ba ay Hebreo? Ako rin. Sila ba ay Israelita? Ako rin. Sila ba ay mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba ay mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas na nabanggit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nanghihina rin ako, at kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Alam iyan ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako, ngunit isinakay ako sa isang malaking kaing. Pinadaan ako sa butas sa pader at ibinaba sa kabila upang ako'y makatakas. So, may nanalo na kapatid, si Pablo. Ano pang masasabi natin, di ba? Talagang kung ginagawa mo yung para sa Panginoon, you can boost everything. Tayo bilang isang Kristiyano, kung tayo ginagawa talaga natin yung gawain natin para sa Panginoon, yung masasagot natin ng mga tanong ng mga unbelievers, hindi tayo matatakot, we can stand, katulad ni Pablo, because he's really doing his job para sa Panginoon. And if nakakaiyak lang na somebody asked that questions to you, na ikaw ba isang apostol? Ikaw ba isang totoong Kristiyano? Ikaw ba totoong alagad ng Panginoon? Knowing na lahat ay ibinuhos mo na. But salamat kay Pablo dahil tinuturuan niya tayo na maging humble sa pagkakataong ito. At sabi po dito sa verse 3, pagpatuloy po natin, hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? So, mga kapatid, I'm trying to answer lang yung mga question na sinasabi dito. And it's really written here in our Bible. Sabi po dito sa Acts 9:3. So, balikan lang po natin mga kapatid. Acts 9:3. Kung may mga Bible po kayo, mas maganda po na sundan niyo po ako. Sabi po dito sa Acts 9:3, naglalakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon?" Tanong niya, "Ako si Jesus ang inyong inuusig." Tugon ng tinig sa kanya, "Tumayo ka't pumasok sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." In Acts 13 verse 9,
Sabi po dito, si Saulo na tinawag ring Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay tumitig kay Elimas. Ito po yung pinalitan na po yung pangalan ni Pablo, baka po kasi makonfuse yung iba. Si Saulo at si Pablo ay iisa po. Bali ito lang po yung verse na nagpapatunay na si Saulo at si Pablo ay iisa. Dito po sa Acts 13 verse 9. And in Acts 18:9, mga kapatid, sabi dito, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral, anuman ang mayari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. In Acts 22:14-15, at sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos na ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makikita ang kanyang matuwid na lingkod at maririnig ang kanyang tinig. So, nakita po natin mga kapatid na talagang tunay na nakita ni Pablo si Jesus. Hindi po ito, hula-hula lang. At talagang may pruweba po dito sa Acts. At talagang may karapatan si Pablo na sabihin, nakita niya si Jesus. Dahil talagang meron siyang totoong experience, yung pagkakita niya po kay Jesus. At sabi po dito sa last, hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ito po yung sabi niya dito sa mga sa Corinthians, sa mga Kristiyano sa Corinthians, sabi niya, hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? In 1 Corinthians 4:15, so sundan po natin. 1 Corinthians 4:13, sabi po dito, kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahang pinahahamak sa lahat ng tao sa mundo. So, Pablo, where multitude of soul are converted from sin and turned to holiness by his labor. So mapapatunayan po ito ng mga tao sa Corinthian na talagang si Pablo ay, ang mga tao doon ay bunga ng kanyang paglilingkod sa kanya. And katulad po natin mga kapatid, sa ating church dito, our pastor could reveal his identity dahil po nandito po tayo. Nandito po tayo na naglilingkod, tayo po ang bunga ng dalangin, tayo po ang bunga ng pagpapagal ng ating pastor, ng ating mga naglilingkod po dito sa church. So, balikan po natin yung 1 Corinthians 9. Sabi po dito, sa 9:3, ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. This is the defense of Pablo. Sabi niya po dito, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? So bilang apostol mga kapatid, alam natin that they are the one who sent off. Sabi po doon sa nabasa ko, kasi dinefine ko kung ano bang pagkakaiba ng pastor sa apostol. So, the pastor is the leader of congregation. But the apostle is the one who sent off. Siya po yung pinapadala ng church kung saan man. So, sabi po dito ni Pablo, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? So, bilang isang apostol, we know mga kapatid na may gastusin. May gastusin sa pananamit, sa pagkain, o kung saan ka man papapuntahin. Di ba? Kung ano man yung accommodation mo doon, kung maganda ba. So, Paul says here, wala ba kaming karapatan na tustusan yung pagkain namin? Wala ba kaming karapatan na tustusan yung pananamit namin?
Yung ito po ang sabi ni Paul. And in verse 5, sabi niya po dito, wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro. So sa panahon ngayon mga kapatid, yung mga apostol, sometimes kasama nila yung pamilya nila. And knowing na kung kasama nila ang pamilya nila, pati yun ay i-sustain ng church. And Paul says here, wala bang karapatan? Wala ba silang karapatan na magsama ng kanyang minamahal o kanyang asawa sa church? And we know that Peter, I don't know mga pastora kung sinabi sa Bible kung may asawa ba talaga si Peter. But sinabi doon, may biyanan siya. Ito na naman si Biana. May biyanan siya doon. Pero hindi sinabi kung may asawa. So, ito po yung sinasabi dito ni Pablo. Hindi pa siya pwede magsama ng kanyang pamilya doon sa church. Diba? Karapatan niya rin naman yun. Karapatan nila na tustusan yung pangangailangan. Karapatan na magsama kung sino man ang gustong isama. And second dito mga kapatid, sa verse 6, sabi dito, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Alam po natin mga kapatid na sa kabila ng naranasan ni Paul sa kanyang buhay, hindi po siya tumigil sa pagtatrabaho. Hindi po siya kumbaga naging pabigat sa church, umasa sa church dahil naglilingkod siya. And we know na ang kanyang trabaho ay yung paggawa ng tolda. Ay napag-aralin po natin yan sa libro ng Acts, di ba? At hindi po siya naging pabigat. Kahit alam niya yung karapatan niya. Sinabi dito, karapatan ko na bigyan naman ako ng pangangailangan ko. Katulad ng pastora ni Sister Meds, na talagang nagpapagal, they have the rights. Diba? They have the rights to what? Napakainin sila, naswelduhan sila. Dahil, mga kapatid, ang sinishare dito ni Pablo ay hindi lang yung pansamantala na i-award sa atin, but the gospel of the Lord. And ang sunod po dito mga kapatid, sabi dito, ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan? Habang naglilingkod siya, sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Sino ba mga kapatid yung magtatrabaho ka bilang isang caregiver tapos wala kang sahod? Siyempre, di ba wala? Kaya dito in-address dito ni Paul na whatever na pinagtatrabahuan mo, you need to reap, di ba? Kailangan kung ano yung pinagtatrabahuan mo, may makukuha ka in return. In verse 8 sabi dito, ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganoon din ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. So, sabi po dito yung, I don't know mga kapatid, if you can correct me. Sabi dito, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Ito po ba yung yung habang nagtatrabaho sila, papasakan mo yung bibig? Yung po ba yan, Timets? Kasi sabi dito, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Hayaan mo siyang kumain. Hayaan mo siyang kumain. So, kailangan niya yun. okay. So, yun po. So, sabi dito, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya iyon ay isinulat. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa aanihin. So sabi po dito, hindi ba tayo ang tinutukoy ng Panginoon dito? Kung ang hayop, yung baka, may karapatang kumain, tayo pa kaya na naglilingkod sa Panginoon? Tayo pa kaya na nagpapagal para sa
sa gospel, tayo ba kaya na naglilingkod sa Kanya, wala bang karapatan para dun sa mga rights ng isang apostol? Verse 11, naghahasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. So ito po yung sabi ni Pablo, kung ang iba'y may karapatan, lalong-lalo na kami na naglilingkod. Makikita natin mga kapatid, nowadays, there's a lot of preacher sa YouTube, in social media, at nakita natin mga kapatid na talagang grabe yung ano nila eh. Sa Philippines, when I been there in the Philippines, talagang grabe yung pag-sustain sa kanila ng mga lingkod nila. Nakita ko po talaga yun na binibigay yung everything na pwede pong magamit nila sa church. And Paul says here, kung iba'y may ganitong karapatan, lalong-lalo na siya. Sabi niya doon sa mga taga-Korinto. Pero ito po ang sagot niya. Ngunit, hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. He knows his right, mga kapatid. He knows na kailangan ko ng ganito, magagawa ko yung ganito, pero hindi niya po yun ginamit. Hindi po niya ginamit yung karapatan na yun. Tiniis niya ang lahat. Ano po ang sagot niya dito? Upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Para po yung mga lingkod o yung mga kapatid ay hindi po mag-doubt. Hindi po mag-doubt na kaya ka lang nagsasalita, kaya ka lang nagbabahagi ng salita ay para makakuha ka sa iglesia. Although he have the rights, pero tiniis niya po iyon. Tiniis niya po iyon upang hindi maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. So, knowing to say mga kapatid, maglilingkod ka sa Lord without involving of money, it's really you love the Lord with all of your heart. Kasi, hindi mo kaya na magtrabaho lang na magtrabaho, as volunteer lang ng volunteer for all your life na wala kang nakukuha. Of course, you have your family, may mga anak ka, at meron ka mga plano sa buhay mo. But Paul says here, hindi niya po yun ginamit upang hindi maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Ganon niya po kamahal ang Panginoong Diyos, na kahit ang karapatan niya bilang isang apostol, ay hindi niya po yun reward sa sarili niya para lamang po maibahagi ang magandang salita sa panahon na yon sa Korinto. Sabi po dito sa 13, hindi ba ninyo alam na ang naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. 14, sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. So the Lord addressed here mga kapatid, na dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. May karapatan si Paul. May karapatan si Paul na i-take yung mga rights niya. Pero hindi niya po iyon ginawa, hindi niya po ito ginamit. Because of His love to the Lord Jesus Christ. Para hindi po mag-doubt ang mga kapatid o yung mga nakikinig sa Kanya sa Kanyang mga ibinabahaging salita. Verse 15, sabi po dito, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong.
mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling inaatag sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. So, nakita po natin dito mga kapatid, how humble the heart of Paul. Sobrang humble po mga kapatid. Na kaya niya pong, sabi niya po dito, mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat iyan ay tungkuling inaatag sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkakatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang kabayaran? Sabi dito, ang ipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapag-aral. So that's the heart of Paul, mga kapatid. Sa pagtupad niya ng tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. He don't looking after sa reward dito sa mundo. He's looking after sa reward sa heaven. Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at hindi ko magamit ang karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. In Romans 8:18, sabi po dito, pwede ma-flash din, Romans 8:18. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that we revealed in us. So yan po, Paul is not looking after, mga kapatid, dito sa kabayaran dito sa mundo, yung sa paglilingkod niya. He's not looking after, but he's looking after for what the heaven will reveal to him. Verse 19, sabi po dito, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. So wala pong pinili dito si Pablo, mga kapatid, mapahudyo, mapahintil, o kahit saan. Naalala ko po, mga kapatid, yung sa Acts na pinag-aralan natin, na nag-preach po siya doon na madaling araw, at kinabukasan meron pa siyang biyahe. So ganun po yung dedication niya, na magbahagi ng salita. Na magbahagi ng salita sa mga tao sa Corinto. Kung dito po sa atin, mga kapatid, makikita natin na how Pastora, how Sister Meds, how Sister May Grace, kung paano po sila mag-evangelize, kung paano po sila mag-meet ng mga kapatid natin na hindi na nakakapunta, kung paano po sila mag-reach out. Ganon din po yung vision ni Pablo. Ganon din po ang vision ni Pablo. Sabi po dito, ako'y nakibagay sa lahat ng tao ng paraan na makapagligtas ako kahit iilan man lamang. Kung tayo po ay magbabahagi ng salita ng dalawang tao, so malamang yung dalawa po na yon ay hindi rin po babalik sa akin. So the more that binabahagi po natin
sa mas marami. So mas marami, maybe there's a chance na may babalik na 2 o 3 sa atin. So ito po yung vision ni Paul dito. And in 1 Corinthians 3:6-8, balikan po natin in 1 Corinthians 3:6-8. Sabi po dito, ako ang nagtanim, si Apostol ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. So, nakita po natin dito mga kapatid na we don't have a power na maging believers yung mga unbelievers. Kahit gaano po natin sila pilitin. But our duty in this world mga kapatid is only to share the gospel. At kung ano man po yung response nila sa atin, leave it to the Lord. Sabi nga po dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ang Panginoon lang po mga kapatid yung may karapatan o may power na magpabago sa buhay ng isang tao. Ang tanging trabaho lang po nating mga Kristiyano ay magbahagi ng salita dito sa mundong ito. Kaya po, wag po tayong titigil kahit tayo po ay minsan ay rini-refuse ng iba, tayo po ay kine-question ng iba. But as the Bible said, tayo po ay magpatuloy lang sa pagbabahagi ng salita. We are not perfect like the Lord Jesus Christ, but by His grace, tayo po ay patuloy na binabago. Kahit po tayo ay iilan lamang, but I really treasure this church kasi this is not about the quantity of the church, but really the quality of those Christians na talagang nagbubunga ang kanilang buhay dito sa church na to. At nakikita ko po talaga yung bunga nito sa kabila po ng mga nararanasan natin sa buhay. Some of us, hindi naman as perfect, mga kapatid, but you know, when you striving talagang mapalapit sa Panginoon, when you're striving na magpabago, that's really I admire. Kasi yun po yung realidad ng buhay. Walang Kristiyano na pagpunta mo pala, perfect ka na sa lahat ng bagay. But I've learned so much in this church kasi despite sa mga pag-uugali, despite sa mga hindi pagkakaunawaan, but we are one body. And our mission is to glorify the Lord. At yun po yung pinagpapasalamat ko. And let's go back mga kapatid sa ating verse. Sabi po dito sa Galatians 6:8-10. Galatians 6:8-10, sabi po dito, ang nagtatanim para sa sarili niya lamang ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So sometimes mga kapatid, those little things na ating pong ibinabahagi, ay hindi po yun alangan sa Panginoon. Nakikita niya po to. Those little things na ginagawa natin, kahit po tayo ay naglilinis, tayo po ay bumibili sa kung anong pangangailangan ng church, nakikita po yun. Dahil po may mga kapatid na longing sa kanilang soul, na yun po yung makikinabang. Yun po yung makikinabang sa lahat ng ating pinagpapagal po sa ngayon. And kahit po yung pag-arrange ng mga upuan,
Kahit po yung mga, kung ano man po pangangailangan ng church na to, basta po sa ikang-glorify ng Panginoon, tayo po ay magpatuloy lamang po sa ating gawain. So, sabi po dito sa sa 23, ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Sabi po dito mga kapatid ni Pablo, ginawa niya ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa pagpapalang ito. And as this moment mga kapatid, we reap kung ano po yung mga ginawa ni Pablo. As we read the Bible, yung kanyang buhay sa Acts, hanggang ngayon dito sa Corinto mga kapatid, we are blessed. We are blessed with so many things in life. Kasi talagang Paul really imitate the Lord Jesus Christ. At hindi po madali bilang isang Kristiyano na i-imitate ang Panginoon. Dahil katulad po ng pinag-aaralan natin sa ating Bible study, na there's a battle between flesh and spirit. Kung talagang mananampalataya ka, talagang babatuhin at papatuhin ka ng dyablo. And I very salute sa lahat ng mga nagbabahagi ng salita tuwing Bible study. Kasi hindi po madali. Hindi po madali na it takes time na magbasa, lalo na't meron po tayong mga alaga, meron po tayong mga trabaho, and meron rin tayong mga sariling mga problema sa buhay na pag-iisipin pa. But nakita po natin mga kapatid, araw-araw na ito pong mga nagbabahagi ng salita nito ay ginagawa po nila ang kanilang tungkulin. Ginagawa po nila yung kanilang gawain. Na pwede naman silang, wag na lang mag-Bible study, isang beses na lang sa isang linggo, di ba? But they know their duties. As Paul, they know yung tungkulin nila bilang isang apostol, bilang isang pastor. Katulad po ng sinabi dito ni Paul, upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Tayo po yung nagre-reap nun. Yung araw-araw po nating pag-aaral sa Bible study, kami pong nakikinig, kami pong mga behind dun sa pag-aaral na yon, kami po yung nakikinabang. At maraming pong salamat sa mga sa ating pastor, si Pastora Jan, si Sister May Grace, kay Ate Mel, sa kanilang pagpapagal na magbahagi ng salita. Katulad ni Pablo na hindi tumigil, na despite ng kanyang nararanasan sa araw-araw ng kanyang buhay, hindi siya tumigil na magpahayag ng salita. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, he knows his duty to preach the gospel. Verse 24, sabi po dito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So sa lahat po ng sumasali sa paligsahan, mga kapatid, we know na sumasali sila because they want a prize. Imposible naman na tatakbo ka lang, makikijoin ka lang sa paligsahan na yan. Maybe for fun, but for sometimes, talagang kung ikaw ay nasa Olympic Games, ay you play for that prize. Kunin yung prize na yon. Kaya sabi dito, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So bilang isang Kristiyano, mga kapatid, tayo ay tumatakbo din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Sabi dito, pagbutihin ninyo ang pagtakbo. Pagbutihin daw natin, mga kapatid, yung ating buhay Kristiyano. Pagbutihin natin yung, kung tayo pa ay nag-aaral ng salita ng Panginoon,
isinasabuhay ba natin ito? Kung tayo ba ay nakikisalamuha sa ibang tao, nakikita ba sa buhay natin yung totoong Diyos na ating pinaglilingkuran? Sabi dito, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. In verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Kung dito po natin i-align ang ating buhay sa mundong ito, everything will be fade, mga kapatid. Kung ikaw isang manlalaro at mayroon kang mga award, o kung ikaw ay valedictorian nung ikaw ay kabataan mo, kung ano man yung mga award mo, everything's fade, mga kapatid. Pero ngunit, sabi dito, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Panghabang panahon, mga kapatid. Yung gantimpala, yung award, kung bakit tayo tumatakbo, kung bakit tayo nagpapagal, kung bakit tayo may Bible study, kung bakit tayo, pwede naman katulad ng ating ibang mga kapatid, pwede naman tayo, wag na lang tayo mag-church. Right, mga kapatid? Wag na lang tayo mag-church. Total, tapos na naman ang Christmas party. Wag na tayo mag-church kasi pahinga naman tayo. Pero hindi eh. Katulad ni Paul, he take out his right to know his duties. Sabi po dito, ngunit gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon ay hindi ako maalis sa paliksahang pagkatapos kong mangaral sa iba. So ito po ang ating goal, mga kapatid, to win the prize to the Lord Jesus Christ. Maybe, mga kapatid, we are just few in numbers right now. But we are not serving people. We are serving the Lord. And more than anything else, serving Him is our privilege. It's our decision. It's our commitment. Hindi man, mga kapatid, madali. I really admit sa buhay ko din, mga kapatid. It's not really hindi madali na magsalita. But I'm striving. I'm striving para maibahagi yung salita niya. It's been 2020 and few days become 2021. And we're running, mga kapatid. We're running sa buhay natin, kung anong mangyayari ba sa buhay natin. We're running sa mga plano natin sa buhay, kung tayo ba uuwi sa Pilipinas, kung ano man mga decision natin. But remember that more than kung ano man yung tinatakbo natin sa mundong to, we are running for the glory of the Lord. And the Lord Jesus Christ is here in our presence. Siya rin po, mga kapatid. He have all the rights in this world. Pero hindi niya po iyon pinagmalaki. Because He obeyed our God. He obeyed to do His task dito sa mundong ito for us to have eternal life. And that's our duty, mga kapatid. Like Paul, imitate our Lord as imitate me as I imitate my Lord. Hindi siya madali na mag-imitate, but by the grace and by the love of the Lord Jesus Christ, tayo po ay tutulungan niya, mga kapatid. And we should not focus kung ano po yung meron sa mundong ito. Ano man po yung mga sitwasyon natin katulad ni Paul, sabi ko nga dati nung last na nag-preach, napakasarap lang na may isang polka na kaibigan, polka na makakasama sa buhay mo. Kasi talagang grabe yung pagmamahal niya sa Panginoon. Grabe yung pagmamahal niya sa Lord, kung paano talaga siya. We know that from before, kung ano yung kanyang kalagayan. Being Saulo, talagang grabe yung ugali niya, pero binago po siya ng Panginoon. At yun po yung kakayahan ng Panginoon sa ating buhay. He can do everything
from impossible to possible. So, let's pray po mga kapatid. Father God, salamat po Panginoon sa gabing ito. Lord God, sa mensahe na ibinigay niyo po sa bawat isa. Sa pamagitan po, Lord God, ng libro ng Korinto, Lord God. Sa pamagitan po ni Pablo. Tunay nga po Panginoon, Lord God, that our duty in this earth, Panginoon, ay maglingkod lamang po sa inyo. Lord, katulad po ni Pablo, Lord God, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Kayo po ay lagi po, Panginoon, na gabayan kami sa lahat at takbuhin ng aming buhay, Panginoon. Hindi man po, Panginoon, madali, Panginoon, but we know, Lord God, na kami po ay tumatakbo, Lord God, for eternal purposes, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong taon, Lord God, na inyo po kami ginabayan, Panginoon, sa buong 2020. And Lord, as we welcome the 2021, Lord God, renew our heart, Lord God, and may all of us, Lord God, have a vision, Lord God, and have a heart, Lord God, na magpatuloy, Lord God, na maglingkod sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa. Lord, maraming pong salamat, Lord God. Sa iyo ang papurit pa sa salamat in Jesus' name. Amen. Amen.